Okay, salamat mga musicians sa mga awitin, sa mga umawit. Buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrews 11. Ito pong mensahe na ito ay kaduktong nung kaninang umaga kasi hindi natin natapos at medyo mahaba. Pero Hebrews 11 verse number 3. I will give a brief review. And then we will go to the second point and the third point. So 2 points lang naman. Okay? Tayo po ay tumayo at ating babasahin ang chapter 11, Hebrews 11, verse number 3. At ito po ang sinasabi, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Ang title natin, Faith in Our Creator. Typing manalangin. Father in heaven, we pray that you will increase our faith to believe the things that you said. Maraming bagay na hindi namin nakikita because they are spiritual in nature and we are physical. Kaya Panginoon, sa maraming pagkakataon, ang Biblia ay hindi naunawaan sa paraan ng pagtanggap nito sa physical na mga kaparaanan. And so we pray that you will help us to believe and see that merong mga bagay na hindi namin nakikita, ngunit mga bagay na iyong ipinangako, mga bagay na iyong gagawin, and we simply believe them because they are in the Scriptures. And so ngayong hapon, as we go through the Bible, sa mga iba't ibang talata patungkol sa pananampalataya, turuan mo kami at samahan kami. At kung meron sa amin na hindi pa nakakilala kay Kristo, na sila po ay maligtas ngayong hapon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Okay, faith in our Creator. Na kaninang umaga, pinag-usapan natin ito na sa buhay pananampalataya, kung ikaw ay magtatagumpay, kailangan ang nakita mo, higit sa nakikita mo sa physical na mga bagay. Kasi tayo, we're creatures. Meron tayong katawan. Tayo ay hindi tayo spiritual. And that is why, dito sinabi sa talata, sa verse 3, sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, naunawaan natin. You see, you need faith to really understand. And so sabi ni Paul, if he wrote this, sabi niya na sa magitan ng pananampalataya ay ating naintindihan na ang mundo ay nilikha ng Diyos. Now, by faith, kasi hindi naman natin nakita. Wala namang eyewitness, wala namang news team, wala namang nag-document. So, paano natin nalaman na ang mundo ay nilikha ng Diyos? Kasi sinabi sa Bible. At ang tawag natin doon, pananampalataya. Hindi natin nakita. Pero hindi porke hindi nakita, hindi totoo. Kasi yung bulag, wala ding nakita na tao, pero may tao. Diba? So, kaninang umaga, sinabi natin na ang turo sa atin ng Diyos, itong verse number 3 na ang mga bagay na nakikita natin ay hindi ginawa at hindi buhat sa mga bagay na nakikita natin. In other words, the things around you did not make itself to be here. Merong mas malalim pa yan na mga dahilan. Ngayon, hindi natin nakikita kasi spiritual nga. Spiritual Ang Diyos ba nakita? Hindi, kasi hindi talaga natin pwedeng makita ang Diyos kasi spiritual Hindi natin pwedeng pilitin yun, di ba? Now, kung hindi natin nakikita, paano natin nalaman kung totoo na Diyos nga ang lumikha ng daigdig? Well, ang sagot ay by faith. And kaya alam natin ganon kasi we believe the Bible. Lahat ng pananampalataya ay parating nakabatay sa kanyang salita. So, why do we believe that God created the heavens and the earth? Because God said it in the Bible. At faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. So if you want your faith increased,
You have to go back to the Bible kasi ito lang ang magbibigay sa iyo ng lakas sa iyong pananampalataya. Kaya yan ang sabi natin, no? At ang unang puntos natin, faith in creation. Naniniwala tayo na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na ito sa magitan ng kanyang salita. Sinalita niya and it came to be. Let there be light, and there was light. Let there be a firmament, let there be ganito, ganyan, and yun nga ang nangyari. Kaya sabi natin, gumawa ang Panginoon hindi gamit ang mga pre-existing materials na meron na nag-i-exist. Kasi wala nag-i-exist. He created everything out of nothing. At ang tawag dyan, ex nihilo. Ex nihilo. E-X-N-I-H-I-L-O. Na ibig sabihin nun, out of nothing. So, ang mundo, nilikha ng Diyos out of nothing. Sabi na, paano nangyari yun? Kaya nga Diyos Yung ba naman ay tatanungin pa sa Diyos na siya na nga nakakaalam. At naintindihan natin kasi kailangan gumamit ka ng faith. Kasi ang sinasabi, through faith we understand. Without faith, kung babalik tayo, without faith, you cannot understand. You mean to tell me, something came out of nothing? That's what the Bible says. The things we see were not made by the things which appear. And so, of course, alam natin, lumikha ng lahat ay ang Diyos. At ang Diyos talaga nandun na kaagad. Gusto ng Panginoon, tanggapin natin na may Diyos. Kasi sa Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. At sabi nga diyan dito, for he that cometh to God must believe that He is. If you come to God, you must believe God. Kasi ganun siya Ang tawag doon faith. And without faith, you cannot please God. And so kung maiintindihan natin ang creation, you have to start with faith. Faith to understand all of these intricacies. The fool had said in his heart, there is no God. Hindi sabi, the fool had said in his mind, sabi niya, teka, walang Diyos. Hindi, in his heart, because the issue is the heart. It's not the moral, it's the moral, it's not the intellectual. Kasi tayo, we can understand. Pero, tamo, may mga tao na magaling na namatay pumunta sa impyerno. Kasi hindi natin tinanggap ang salita ng Diyos. It's not the heart. It is not the mind, it is the heart. Kaya nga, the fool said in his heart, there's no God. And the problem is your heart, not your intellect. Because yung heart mo ayaw maniwala. Okay, gusto mong nalikha lahat ng bagay at napapunta na lang dyan, we discussed that this morning. At sabi, paano natin nalaman talaga na Diyos ang lumikha? Kasi sabi ng Bible. Pangalawa, may design, may purpose, di ba? Meron walang design pag walang designer. Di ba? Pag may design, parati may designer. At science din, sabi naman ng science, ang parating nila, sinasabi, in the physical world, nothing can come from nothing. So, saan galing ito na nakikita natin? Wala namang paliwanag. So, hindi, yan ay matagal na nandyan, sabi nila. Pero sabi ng mga Kristiyanong scientists, yan ay nilikha ng Diyos at kailangan tanggapin natin. So, number 1, faith in creation. Okay, number 2, at hindi pa natin naaral, faith in times of calamities. Now, okay, so verse number 3, sinasabi na by faith, mauunawaan natin na ang Diyos ay sinalita ang lahat ng bagay para malikha. At yun ang una, no? Yun ang sabi natin. Now, ang pananampalataya, naniniwala tayo na merong Diyos, sa mga tuwid, merong Diyos Hindi ko nga nakikita, pero hindi ko rin naman nakikita ang anghel. Hindi ko rin naman nakikita ang langit. Pero naniniwala ako merong ganyan. Kasi nga, merong spiritual world. We are in the physical world The spiritual world is another dimension. So, naniniwala tayo ngayon, faith in times of calamities because ang pananampalataya is very useful in times of troubles.
For instance, punta tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3. 2 Corinthians chapter 4, verse number 3. Now, tingnan niyo to ha. Ang isang hindi mananampalataya ay bulag. Hindi niya pwedeng makita yung pag-asa na nakikita ni Paul. Si Paul kahit bugbugin, ikulong, sabi niya parati, sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Meron siyang faith. And that is what kept him going. At tayo naman, in times of calamities, ang kailangan din natin ay faith. Faith na meron Diyos, na hindi ka pababayaan. May problema ka nga. Wala naman taong walang problema. Pero tingnan yung verse, 2 Corinthians 4, chapter 4, verse 3. But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Yung ebanghelyo na nakapagliligtas ay nakatago sa mga tao na ligaw. Now, verse 4, in whom the God of this world that blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is in the image of God, should shine unto them. So sinasabi dito ni Paul na may mga tao that they are blind. Kahit anong paliwanag, hindi nila talaga makita eh. Kasi hindi nila makita eh. And, kung may problema sila, anong solution nila? Pakamatay, tumalon sa tulay, magbigti, kasi wala naman silang sagot. Pa sa panahon ng kalamidad, anong sagot nila? Wala naman silang Diyos. They want to pray, they want to call on someone, they do not know how or who. Hindi katulad natin, pag may problema tayo, napakadali, luluhod lang, Panginoon, kailangan ko ng ganito, tulungan mo ako. Faith yun eh. Now, paano kung wala nakikinig sa'yo? May nakikinig sa akin. Paano malalaman? Faith. Paparating faith eh. Through faith, we understand. And in times of troubles and difficulties, maiintindihan natin whereas the lost man cannot figure it out. Kaya lamang tayo parati. Hindi nila maintindihan, tayo naintindihan natin. May pag-asa tayo kay Kristo eh. At sana nakikita nyo rin si Kristo, kasi siya lang talaga ang pag-asa. Na pagdating natin sa verse number 7, but we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Alam niyo sabi dong, sino yung treasure natin sa ating buhay? Si Kristo. Meron tayong Kristo, na iba'y wala. So meron tayo niyan. So ito sabi verse 8 niyo pa, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. So, dito nakita natin, si Paul, medyo mahirap ang kanyang buhay. At siya ay bilang apostol. Sabi ko nga, minsan iniisip ko si Paul, parang ang hirap isipin na siya ay nagpatuloy. Kasi si Paul yung klase na ginawa niya lahat ng kanyang magagawa and yet ang dumating sa kanya, kumbaga sa salita ng mundo, ay kamalasan after kamalasan after kamalasan. I mean, bad things after bad things after bad things. Isipin mo naman, kung hindi kaya naisip ni Paul, teka, kung meron Diyos, ba't parati ako nakakulong? 6 na beses. Ilan, di ba? Parating nasa bilangguan, parating, binugbog ng mga kababayan, na shipwreck, pinagnakawan, sinaktan, lahat. Siya nagpo-promote na merong Diyos na tutulong sa atin. Siya parating always in trouble. Now, bakit ganon? Di ba? Bakit ganon? Tingnan natin itong verse 13. Itong verse 13. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Now, itong faith ni Paul ang nagdala sa kanya. At ito ang magdadala sa atin. Kasi lahat tayo, darating tayo sa matitinding pagsubok ng buhay. Let me tell you. Bakit ba sa atin ay wala pa doon? Pero pag dumating ang panahon na yan, you cannot look at the things that you can see and be encouraged. You have to look at the things that you don't see. Now, for instance, verse number 16. Tanya 16.
For which cause we faint not. Kasi may pananampalataya, hindi tayo nalulumo. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. In other words, every day, na lumalakas na lumalakas. Pero namin problema. Sabi niya, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. Yung mga, hindi nakatingin si Paul sa mga temporal, nakatingin siya sa mga eternal. Now, ano sikreto sa calamity? You have to exercise faith. At tumingin ka sa mga bagay na hindi nakikita. At yun ang nagbigay kay Paul ng lakas para magpatuloy. Ay, nakatingin ka lang. Tama, pag nakatingin ka sa budget mo, manghihina ka. Diba sa atin, paano ba ito magkakasya? Talaga, mahirap. Pero si Paul, hindi siya nakatingin sa mga bagay na ganyan. Nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. At yun ang kanyang focus. And so, itong mga unsaved, kaya sila namumblema because they cannot see what Paul sees. They cannot see the invisible. Si Paul, nakikita niya yung invisible. Nakita niya yung mga bagay na eternal. Tayo, ano mo sa buhay na ito? Hindi lang tayo nakatingin sa ating araw-araw na, provision. Nakatingin ka lang ba sa allowance mo every month? Tumingin ka sa Diyos. Kasi siya talaga nagbibigay ng mo eh. Kaya tayo nabubuhay, gawa ng Diyos. Hindi gawa may sweldo tayo. Hindi. I mean, that can stop if God wants to. Ang pag-asa natin ay wala sa mga bagay na nakikita natin. Ang pag-asa natin ay parating nasa Diyos na hindi natin nakikita. Kaya si Paul may problema, but he was looking at the things invisible by faith. And it kept him going because he believed that merong Diyos na lahat ng ito ay hindi mawawala ng kabuluhan. Alam mo, pag ikaw ay nasa ministry, dapat gano'n isipin mo eh. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kung iniisip ko pa na itong pagpapastor ko, walang mangyayari, ba't naman ako magpapastor? Pero nakikita ko yung yung mga bagay na pinapangako ng Diyos eh. So faith in times of calamities. In times of trouble, pangalawa, in times of fear. Maraming pagkakataon ng Kristiyano, talaga merong mga fear. Balik tayo sa text, Hebrews 11:24. Punta tayo kay Moses. Paano si Moses iniwan ang karangyaan sa Egypt para pumunta at tumulong sa kanyang mga kababayan? Tingnan po ang verse 24. Basahin natin hanggang 27. By faith, Moses, when he was come to years, malaki na siya, matanda na siya, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, which he had respect unto the recompense of the reward. And sabi, by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Okay, paano si Moses nagtagumpay? He was looking at him who is invisible. Kailangan, sabi natin yung faith, hindi mo nakikita talaga minsan yan. Kasi yan ay spiritual na mga bagay. Pangako ng Diyos, hindi mo naman nakikita. Nangako ang Diyos, pag namatay ka langit, hindi mo naman nakikita. Pero itong mga bagay nito, ang nagbigay kay Moses ng ability to make the decisions na kanyang ginawa. Meron siya mga choices eh. He refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He esteemed the reproach greater riches. Tinanggihan niya yung reward, verse 26. He forsook Egypt, verse 27. He kept the Passover, verse 28. Paano niya nagawa yon? Kasi nga, nakatingin siya doon sa invisible. And yan, basically, sabi dyan, yung faith ni Moses. Ang dahilan kung bakit siya nakapagpatuloy, iniwan niya ang posisyon, ang pleasure, ang possession na meron siya bilang anak ng pinakamayaman at the time when he was living. Iniwan niya lahat yan
Pinili niya yung mga anak ng Diyos na pinagsasasaktan nila. Imagine galing ka sa pamilya ng hari at bumaba ka sa pamilya ng mga alipin. Eh bakit? Because sabi ng Bible says, seeing Him who is invisible. Hindi natin kayang gawin yan kung nakatingin lang tayo sa mga ganyan. Hindi kaya. Kailangan maniwala tayo. May mga bagay na hindi natin nakikita na pinangako ang Panginoon sa atin. Sapagkat totoo yun. Di ba? So in times of fear, you need to look at Him who is invisible. Now, meron pang isa. Ito rin. Naalala niyo 2 Corinthians chapter 6. Pinreach ito ni Brother JV no minsan. 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Si Elisha ay meron siyang servant. Nilusob sila ng mga Syrians. Hindi ba't ang kaba ng servant? Naku, nilulusob tayo. Si Elisha ay nagpray. Sabi ni Elisha, Lord, open the eyes of, di ba, itong servant ko. Open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man. And he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Now, ito ang pangyayari. Nilulusob sila ng mga Syrians. Sabi ng servant, nakita niya, dumarating yung mga, di ba, sa mga movies, pagdating ng mga kabayo, tumatakbo talagang ang dami. Sabi ni Elisha, Lord, buksan mo ang kanyang mata. Nung nabuksan ng mata, nakita niyo mga angels, mga angelic host, mas marami pa. Alam mo kung nakita lang natin ang mga anghel, siguro sabihin na, dami naman itong mga nagbabantay dito. Meron din tayong hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kaya pag nakakatakot, anong gagawin natin? Hindi ka pababayaan ng Diyos na tumawag sa iyo. Kaya sabi ni Elisha, Lord, open his eyes. And he saw all the angels all around. Parang siguro, kahit ilan kayo, itong mga anghel, sigurado, isang anghel lang, ubos kayo lahat. Parang ganun eh. And in times of fear, ang kailangan mo, faith. Okay, and in times of temptation, in other words, balik tayo kay Moses, Hebrews 11:26. Si Moses, may temptation na, ba't ko iiwan itong kama, punta ako sa banig? Nandito na ako Diyos naman na naglagay sa akin. Pero tinan mo si Moses, at mo kung paano niya ginawa ito. Verse 26, ang sabi, sa verse 26, ang sabi dito, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Now, in other words, itinuring ni Moses yung reproach sa Panginoon na mas malaking kayamanan kaysa sa kayamanan sa Egypt na iniwanan niya. Now, the word esteem it's like an accounting word. Ang ibig sabihin, to account, esteem, sinukat, in-account, niledger. So, niledger ngayon ni Moses. Nung niledger niya, sabi niya, teka, parang ganito to Pharaoh, Jesus Christ. Temporal, eternal. Visible, invisible. Tinitingnan niya Sabi niya, pleasure, suffering. Alam ko na, dito ako sa kabila, sa suffering. Kasi andyan yung Panginoon Ganon yan sa kanya. And so, pag meron temptation na, ano kayong gagawin ko? Baka magkamali. Well, ang kailangan mo ay faith. Si Moses, by the eye of faith, nakita niya yung kayamanan kay Kristo. Hindi yung kayamanan sa Egypt. Kasi yung kayamanan sa Egypt, nakikita mo nga. Pero yung kayamanan sa langit, hindi mo nakikita Pero nakita ni Moses, kasi nga, faith. Tayo, nakikita lang natin, mga kapatid, alam mo, yung kayamanan sa lupa Kaya dito tayo interesado Ayaw nating iwan, ayaw nating bitawan, ayaw nating sumunod sa Panginoon. Kasi nakikita natin yung mga kayamanan na meron tayo sa lupa. Hindi naman yun ang tunay na kayamanan Hindi yun. Kasi yung mga kayamanan na iiwan natin. Pag akit natin sa langit, merong ibang kayamanan na nandoon, nag-iintay. So, nakita niya parehas na ledger, yung debit credit, ay dito ako sa kabila. Kasi yung present, maganda. Yung future, mas maganda. O, di pinili ni Moses.
So ang faith ay kailangan natin in times of trouble, in times of fear, in times of temptation, kailangan natin yan para makadecide tayo ng tama. Okay, and my third point, faith in contrast. Yung faith, ibabangga natin. Kasi para maintindihan natin kung ano pa talaga ang faith, na ito ang ating theme for this year, faith is not affected by appearance. Yan, alam mo ang panampalataya, I don't care what it looks like. Ang faith ay hindi dapat na natitinag ayon sa nakikita ng iyong five senses. Mata, ilong, tenga, di ba? Hindi. Sabi ni Tomas, kapag hindi ko nakita ang kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Tama, to see is to believe eh. Kapag hindi ko nakita, hindi ako maniniwala. In other words, if I cannot see it, I won't believe. Now, buksan natin sa John 20. Ito yung nasa John 20 eh. Tingnan nyo itong pangyayari sa John 20 verse 25. Ay di ba? Sa 25, sabi niya, except I shall see in his hands the print of the nails and put my finger into the print of the nails and thrust my hand into his side, I will not believe. See, ito si Thomas, yung larawan ng tao na gusto niya makita. Kung ako'y maniniwala, gusto kong makita. And then dumating ang Panginoon, after 8 days, then came Jesus, the door being shut. Verse 27, then said he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach, behold, hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. You see dito, let me note, this talks about the deity of Christ. Because tinawag siyang my Lord and my God. Kung yun ay hindi totoo, kasi sumasamba si Tomas eh, my Lord and my God. Now, Jesus Christ, if it was wrong, He would have stopped him and rebuked him and said, you do not worship me, I am just a man, you get up because I am not worthy of God's worthy. Hindi niya sinaway. Hindi niya sinaway. And that is why, isang magandang lugar yan para sabihin na ang Panginoon ay, siya talaga ay Diyos. No? Pero sa nakikita, hindi ibig sabihin, babalik tayo sa, hindi ko nakita, hindi ko naniniwala. Yan yung mga tao na, nung siya'y nakapako, sabi niya, kung ikaw talaga ang Diyos, bumaba ka dyan. Kung ikaw ay totoo, give us a sign and we will believe. Hindi po ganun ang ating panampalataya. Kung anong pananampalataya nyo ay ganun, you are in the wrong faith. Hindi tayo ganun. Hindi. Naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman natin nakita ang Diyos. Naniniwala tayo because that's what the Bible says. Let me give you a practical example which just kaninang umaga I was telling you kanina. For instance, tithing. No? I don't know if everybody, ito sa mga membro I'm not sure if everybody is tithing. I think some are working on it. And I'm glad you are. Now, if you are not, here's why you are not giving. Because it does not appear on paper na magkakasya. Hindi talaga. Nag-budget ka. Sabi ka sa mga kabataan, tuturuan kayo mag-budget. Kasi ang sagot dyan ay budgeting eh. Minsan ang sagot hindi more money. Ang sagot dyan ay budget. Okay, so, tinan mo pa sa giving. Hindi ko, pastor, kayang ibigay kasi hindi kasya eh. Oh, really? Nakatingin ka sa appearance, di ba? Now, sa kanya naman ay parang hindi na kailangan sa New Testament kasi wala naman. Hindi, let me correct you. Ang tithing ay ginawa before the law, during the law, and after the law. It's always been there. Ang giving of, in other words, 10% of our income goes back to God. Now, yung iba, ay pastor, hindi ko kaya. At yun nga, hindi lang yan parang hindi, wala na yan sa New Testament. Sabi ng iba, yan naman ay batas, tayo'y biyaya. Well, ito naman ang problema eh. Would you allow a Jew, yung Jew under the law,
You have to give 10%. Give more than you under grace. Sino ang dapat magbigay ng mas malaki? Yung inutusan o yung kusang nagbigay? Kasi yung utos, kahit anong gawin mo, kahit ayaw mo, talagang bibigay mo yan. Parang buwis. Magbabayad ng buwis, kahit ayaw mo gusto mo, you have to give it. Pero sino ba dapat magbibigay ng mas higit sa Diyos? And by the way, He does not need money because He's the creator of all things. Giving is given to us as a privilege. Here's why. So that we can recognize na tayo'y katiwala. That's it. God does not need your money if you don't. Actually, kung sabi na natin, kung ayaw magbigay, keep your money. Yan ay pananagutan mo sa Diyos eh. Pero kaya ka pinagbibigay para malagay sa isipan natin, ako'y katiwala, what I have is really not mine. Ako'y pinagtiwalaan lang eh. Yung bangkahera sa SM, pagkatapos niya magsukli, iuwi niya yung kahadyero. Hindi na kulong yun, di ba? Hindi naman kanya yun eh. Sa nagbigay sa kanya noon. Lahat ng meron tayo ay ibinigay sa atin. So it's a stewardship. So are you telling me, kung hindi tayo magbibigay, should a Jew love the Lord under the law more than us under grace? Mas dapat bang mahalin ng Hudyo ang Diyos kasi kailangan siya magsimba, kailangan siya maghandog, kailangan siya magdala ng kung ano-ano sa Diyos? Tayo biyaya eh. Hindi tayo inuutusan. At alam mo ang tunay na pag-ibig, hindi yung kailangan gawin mo, sapagkat gusto mong gawin. Kaya tayo, wag naman tayong talo tayo ng mga Jew. Now, going back sa tithing, hindi natin matithe kasi it does not appear. Yun ngang faith is not affected by appearance. In other words, ito ang solution dyan. Pag ikaw ay nag-budget, ang number one ay ang Diyos. Let me tell you, if you do that, you will always have money for God's work. Kasi ang nangyari, hindi ba, okay, tubig, kuryente, grocery, pagkain, ay, kulang na eh. Okay, ganito dapat. Giving, kuryente, tubig, dapat ganon. And the reason at hindi tayo nakapagbigay, because God is not part of your equation. Ang Diyos, nandun sa ilalim. Pag may nasobra, Panginoon, sa'yo yun. Pero babayaran ko muna si Meralco, babayaran ko muna si ganyan. Yan ang problema. Hindi natin isinama ang Diyos sa ating usapan. Let me tell you, I tell you, ang pagbibigay, it's a blessing. Alam mo, actually, masarap magbigay. Kasi pag nagbibigay ka, ibig sabihin, hindi ka pinagkulang ng Diyos eh. Ewan ko sa inyo, pero giving is a blessing. Kasi ibig sabihin, meron kang kakayanan. Di ba? So, ang faith, hindi dapat affected by, ano bang nakita mo dyan? Bay, parang kulang ah. Hindi dapat ganun eh. Parang sinabi ko, hindi ko kasi nakita ang Diyos, hindi ako naniniwala. Hindi ganun eh. That's not logical. Pangalawa, faith is not affected by feelings. I don't care what you feel. Ang pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Let me give you an example. Nag-pray ka. Hindi mo alam kung nakikinig ang Diyos, hindi mo naman kailangan maramdaman na nakikinig ang Diyos sa iyo eh. Sabi ng Panginoon, pag humingi ka, ikaw ay bibigyan at pakikinggan, dun ang isipin mo. Ang ating damdamin ay walang kinalaman whether tama o mali yung ating Diyos na pinaniniwalaan. Alam mo, when I preach, pwedeng isipin ko, gagamitin ba ako ng Panginoon ang message nito o hindi? That's not my concern. My concern is to be a vessel fit for the Master's use, and whether I feel God wants to use me or not is not my concern. Ang trabaho ko ay magturo. Kasi sometimes pag nag-preach ka, parang tingin mo parang wala lang. Parang wala ka natulungan. Ganun ba yun? It's not me, it's God's word eh. Mga kapatid, kaya ang pananampalataya, anuman ang damdamin mo, huwag mong pagbabanggain mo yan, magkaiba sila eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi pinagpala ng pa kasi hindi ko naramdaman eh. Wala yun sa pakiramdam. Actually, ang pakiramdam ay napakahinang paraan ng pagsukat ng tagumpay. Kasi pakiramdam yan. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? We cannot know.
Because the heart is deceitful eh. Ang damdamin is always man's part. Yung mga pakiramdam, yan ay ano. Kaya wag mong ibatay ang pananampalataya sa pakiramdam. For instance, let me give you a better example. Sometimes nagkasala ka and you prayed. And you do not feel that God forgave you. But God did. No matter if you feel na parang hindi ata ako pinatawad pinatawad ka eh. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Huwag ka ng tawad. Di ba? 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi ka maniwala. Kasi feelings ang umiiral. Yan ang sagot eh. In contrast, ang feelings iba sa faith. Faith is never affected by what you feel or by what anybody feels. Okay, my last. Faith is not affected by logic. Alam mo yung logic? I mean, kung 5 tinapay at 2 isda, paano kakain ng 5,000? Aba, hindi logical. So, ibig sabihin, hindi mo gagawin? Kung hindi nila ginawa na, okay, umupo na kayo at kakain tayong lahat. Alam mo, hindi sila kumain. Kaya lang, Panginoon ang kausap mo eh. Pag pananampalataya, Diyos ang bahala. Wag mong isipin 1 plus 1 ay paano magiging 5 plus 2 is 5,000. Hayaan mo ang Panginoon. Gusto mo lumakad sa tubig? Paano tayo lalakad? Lulubog tayo. Hindi nga. Pag may faith, hindi ka lulubog. Bakit si Peter lumubog? Tumingin siya sa alon eh. Sa Panginoon, titingin ka sa Panginoon, wag ka titingin sa mga tao, minsan ma-distract. Tumingin ka lang sa pangako ng Diyos, tumingin ka sa Kanyang salita. Hindi ka dapat matinag. Yung logic, mahirap yan. Katulad ng virgin birth. Paano naman si Maria nanganak? Hindi naman pwede, kasi hindi pa sila mag-asawa talagang nagsasama. Paano manganganak? Si Virgin Mary. Kasi faith nga eh. Hindi mo pwedeng sabihin, okay, hindi mo pwedeng magtagumpay ang logic sa faith. Because faith is not limited by logic. Hindi. Kasi hanggang dito lang ang kaya kong unawain, hanggang dyan lang ang aking pananampalataya. Now, let me say that faith is not contrary to logic. Hindi bumabangga. Hindi bumabangga. But actually, faith goes beyond logic and beyond reason. Tama ang faith, ha? Higit sa kaya mong unawain eh. Hindi mo kaya maunawaan, pero gano'n ang Diyos eh. Kaya kapag gagamitan mo ng logic ang pananampalataya, wala kang magagawa sa Diyos. Katulad ng giving, hindi ako magbibigay, hindi kasya. Hindi magkakasya hanggat hindi ka natutong sumunod sa Panginoon. At alam mo, hindi ka makakatalon sa problema na yan. God will keep you there. If you want to learn the lesson the hard way, okay, don't give. You're not making God poor. Now, you can delay the project. May mga project, madi-delay, pero God is not somebody that you can threat. Paano di mo magbibigay? Subukan mo. Subukan mo walang pagpapala. Sino man yun eh. Kung ayaw mo ng pagpapala, di bahala ka. Di ba? So you know, maraming bagay hindi logical. Kaya nga ito'y pananampalataya. And I tell you, sabi ko nga, a lot of times, kaya minsan may mga ganyan, ay kasi tinusubok tayo ng Diyos. Kaya ng Diyos pumitik at lahat ng kailangan mo ma-provide. And He's not doing it. He's not. He can, but He's not doing it. Why? Kasi meron siyang ginagawa. Yan, para tayo si Abraham naglalakbay. And as we go deeper, lumalalim, tumidilim, nakakatakot. But, you know, God is there with you. God was there before you. And He is preparing a place for you there. Alam mo, wag lang tayo matatakot. Okay, here's my conclusion. Una, conclusion, God created the world. Hindi mo nakita yon. Doesn't matter, hindi mo nakita, hindi ko rin nakita, because that is what the Bible says. God created the world. He spoke the world into existence, and so the world is created. Now, when God spoke the world into existence, it is real. Whether we can see it or not,
Totoo yan. Totoo yan. Now, sabi, hindi nga natin nakita, paano tayo naniwala? Faith. Which is based on the Bible. Sabi sa Bible, ganun di ganun yun. Now, another area we need faith is salvation. Salvation is also by faith. Naunawaan ko, hindi natin nakita, of course, nabasa natin, si Kristo pinako, hindi natin nakita yun, ha? Nabasa natin sa Bible, tinanggap natin by faith, and many of us are going to heaven simply because we believed in what God said. Now, kung kayo'y hindi paligtas, ang landas para makarating sa langit ay pananampalataya. Now, I understand, hindi mo nakikita mo ba yung kapatawaran ng kasalanan mo? Nakita mo ba yung dugo ni Kristo na hinuhugasan ng karumihan ng puso mo? Hindi ko rin nakita yung sa akin. Nasave ako 1989. Hindi ko naman ginakita. Naniwala lang ako sa sinabi. Pero alam mo, ang naging bunga na bago ang buhay ko, kasi kung I tell you, kung ako hindi pastor, kung ako hindi naligtas, hindi ako magpapastor. Di ba? Ba't ako magpapastor? Ano naman gagawin ko sa ganito, di ba? Kaya lang, nagbabago ang Diyos Nabago naman ako. So nakita ko naman yun. And so I believe that ang kailangan natin ay faith. Faith sa Diyos natin, faith sa panahon ng kalamidad natin, tayo ay pwedeng magtagumpay, magtiwala tayo sa Diyos. May mga bagay na hindi mo naintindihan. Basta ang mahalagay ito. Sinabi ba? Sinabi ka ng Diyos, di ba? Sabi ng mga taga-Batangas, sinabi ka? Ay sinabi. Ay, totoo yun. Huwag na nating tanongin, pagdudahan. Sinabi ng Panginoon, totoo yan. And so, what we need is faith. So, sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. And that is to be our prayer. Okay, tayo tumayo. Let us all stand. At tayo po ay magwakas sa panalangin. Tayo po tumungod at pumikit. Let us pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw po ay Diyos na totoo. Hindi naman ikaw namin nakikita, pero we believe that you are there. The Bible says so. And the Bible says that in the beginning, you created everything that we see around us, and we simply believe it. Because, Lord, we choose to believe what you said. Ang iyong salita ay tapat, at sa maraming pagkakataon ay napatunayan namin that the Bible is true and it really works. At ang mga bagay na mga prinsipyo na iyong ibinigay at aming natutunan ay tunay naman na naaasahan. And so I pray tonight sa aming pong anumang mga calamities, anumang mga troubles that we have or financial difficulties. Help us, Lord, to believe. You are a God who is able. At sana, Panginoon, ma-realize namin na minsan ang mga pagsubok na ito ay simply that. It is a test. It is a trial. Lord, you are a God who wants to test your people. Because, Lord, ang tunay na pananampalataya ay yung nasusubukan sa panahon ng kalamidad. Are we going to quit or are we going to trust you and keep on going? And so, Panginoon, ngayong hapon, kung meron sa aming mga pagsubok na kinakaharap, I pray that you will increase our faith. Our faith to believe na ikaw ay Diyos na naririyan. At hindi mo kami pababayaan kung paano ang servant ni Elisha ay nakakita ng comfort through the prayer of the prophet. I pray na kami rin ay bigyan mo po kami ng kalakasan at katagumpayan. Bagamat hindi namin nakikita ang iyong mga pangako, help us to believe that they are true and they will happen. Pagpalain mo po ang aming mga bisita na naririto, kung ang ilan ay hindi pa nakatitiyak ng langit, tulungan mo po na makilala nila si Kristo. Wala pong ibang makapagbabago ng aming buhay liban sa iyo. Kaya't sa iyo kami, Panginoon, tumatawag at tumihiling na tulungan mo kami na ikaw ay makilala. Para sa aming mga bisita na hindi ka pa nakilalang personal, bigyan mo sila ng pananampalataya na ikaw ay tanggapin sa kanilang mga puso at talikuran ang kanilang mga kasalanan upang sila ay maligtas. Bless, Lord, our invitation tonight, and this we ask and pray in Christ's name. While heads are bowed and eyes are closed,
this evening, if you'd like to come and pray and talk to the Lord, sometimes what we need is just simply faith. May mga bagay na hindi natin nagagawa at alam natin dapat gawin. And the reason we're not able to do that is because we lack the faith to do what God said. Pero magtiwala lang, magtiwala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos for being obedient to Him. God is never like that. Hindi siya malupit na amo. Hindi siya malupit na Diyos. Siya ay Diyos na handang tulungan tayo sa ating mga pangailangan. Kahit di natin maintindihan. And sometimes, it's not logical. It does not appear practical. Sometimes parang hindi, it will not work out. But that's all right. Basta put your faith in Christ, trust what He said, and keep on moving. Kasi ang Diyos natin, hindi tayo pababayaan. Kung kayo po ay hindi pa naliligtas at kayo ay naririto, ang dapat gawin ay tanggapin si Kristo. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng katiyakan ng langit liban sa ang tao ay manampalataya kay Kristo bilang kanyang sariling tagapagligtas. Now, si Kristo ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Sino man ang sa kanya isasampalataya, ang kanyang kasalanan ay mapapatawad. Sapagkat may nagbayad na sa krus ng Kalbaryo ng mga kasalanan na ating nagawa. All we have to do is believe Him by faith that He is enough and sufficient to wash all our sins away. If you will do that and turn away from your sins, you will be saved tonight. Habang lahat ay nakatuwa, nakapikit, patuloy tayong manalangin.